Beshies! Welcome ulit dito sa aking channel at isang loan app na naman na ang pambungad nga ay pwedeng makahiram hanggang 83,000 pesos. At nakita ko din kasi yung odds nito na kung saan kapag uutang daw ng 10,000 pesos, merong repayment lang na 10,720 lang. At loan terms, 365 days or halos 12 months ito mga Beshies. At dito sa taas niya, may nakalagay na pwede kang humiram hanggang 30,000 pesos agarang tulong hatid ni personal loan. So, sinubukan ko syempre na utangan yung loan app na ito. Pero, bago ang lahat mga Beshies, may good news nga po ako sa inyo. Kasi sa bawat video na ina-upload ko nga, ako ay nagpapag-giveaways hanggang 10,000 pesos. So, ang kailangan nyo lang gawin, i-comment kung ano yung napanood mo sa video na ito. Ako ay mamimili nga ating mabibigyan sa ating cash giveaways via YouTube comment picker at maaaring magbigay nga ako ng 1,500, 200, or 100 pesos. Disclaimer, try or apply at your own risk. Here nga mga Beshies, personal loan, etong pag-uusapan natin. Ito yung bagong loan app nga na lumabas na naman, na nakita ko kaya din-download ko and sinubukan ko talaga na utangan. At same nga with other loan app na valid mobile number ay kailangan natin input dito at merong matatanggap na one-time password. Malaki daw yung pwede nating mahiram kaya titignan natin kung malaki nga ba. Pero disclaimer lang mga Beshies, hindi ako binayaran ng loan app na ito para i-endorse sa inyo or maipakita sa inyo. Based sa sarili kong experience, ang pambungad na naman ay naging 30,000 pesos yung pwedeng mahiram. May interest rate na 0.05% at 121 days. Yung nakalagay sa kanilang odds na 12 months na loan terms, naging 121 or 4 months na naman daw. So, unang-una ay authentication agad. Mag-upload ng isang valid government ID. UMID na naman yung pinili ko, syempre, di ba? UMID kasi yung available na ID, pero marami naman daw yung option na pwedeng pagpipilian kung anong ID na available sa'yo. Agad-agad nakukuha nila yung identity information or yung mga details nga na nakalagay sa government ID. Like yung full name, yung ID number at yung date of birth. Next nga ay yung facial verification na naman. So, itatapat yung cellphone sa mukha din. I-follow nga lang natin yung instruction. Next sa authentication ay itong mga personal information nga. Like yung education, yung marital status, number of credit cards, at yung email address. Hindi nawawala itong paglalagay ng email address. So, by the way pala, itong mga nakikita nyo na infos na nilalagay ko dito, ay hindi po talaga ito yung mga information ko. Kasi nga, hindi ko naman pwedeng i-public talaga yung information ko kasi di ba, mamaya magamit sa hindi tama. Right after naman, binabalikan ko talaga tong app din. Nilalagay ko nga yung exact infos ko. So, loan purpose, so business startup yung nilagay ko. And then, address details, ilalagay daw naman natin yung exact address. And please improve your work information. Ilalagay natin yung company name, yung company address, company phone number, at yung profession. Working experience, 5 years, at monthly salary 60 to 24,000, at yung payday, hindi nawawala naman yun. Next, agad-agad dito tayo sa personal information. At please lang mga Beshies, ilang beses ko nang sinasabi sa inyo na pagdating sa personal information, mag-iingat po tayo sa paglalagay ng mga personal references nga or contact references kasi kapag nag-post yung inyong loan application at wala kayong pambayad or due date nyo din hindi pa rin kayo nakakabayad kahit tinatawagan kayo ng mga collector ng iba't ibang mga loan app or mini-message kayo din wala pa rin respond or hindi pa rin kayo nakakapagbayad, ay minsan talaga nadadama yung mga personal references natin na i-contact nila. So, make sure kapag uutang kayo sa iba't ibang mga loan app, pero hindi ko kayo na-encourage kung sakali lang, maglagay kayo ng mga personal references na kakilala nyo talaga, na malapit sa inyo, at sabihin nyo na sa kanila na ginamit nyo siya as personal references para hindi sila magtaka kapag i-message din ng collector ng iba't ibang mga loan app pag hindi nga kayo nakabayad sa inyong mga utang. Yung iba't ibang loan app kasi mga Beshies ay kahit hindi pwede na i-disclose na yung personal information mo or yung ikaw ay may utang, dinidisclose nila kasi yung mga collector ay commission-based. So, nababayaran sila based sa mga nakolekta nila or sa mga nagbayad, diba? Sa mga siningil nila.
Kaya lahat talaga ay ginagawa nila. And I think siguro utos din ng kanilang management na kailangan lahat ng mga techniques ay gawin nila basta makasingil, diba? Kasi akalain mo, bawal naman mag-disclose talaga ng si client or si borrower ay may utang pero dinidisclose nila sa personal references. At minsan, hindi pa nga personal references mga beshies, kundi lahat ng mga contacts na nasa cellphone mo kasi nadedetect nila yon, mini-message nila. So, hindi ko naman sinasabi no, itong personal loan app yung ganon. Pero based nga lang ito sa mga naging experience ko, sa mga na-try ko na loan app before, na yung tipong mini-message talaga nila yung mga personal references, maging yung ibang mga contact number na nakalagay sa cellphone once na nag-post due yung loan application or nung time na due date ko na and wala akong pambayad tapos ganun sila maningil, dinadama yung personal references or yung ibang contact number sa cellphone. Kaya nga talaga hindi advisable na umutang sa iba't ibang mga loan app. At hindi nga talaga ito nakakatulong sa atin. So kung mapapansin nyo dito mga beshies, napakababa yung ino-offer nitong personal loan app. 2,000 pesos lang. At may nakalagay dyan sa taas na 121 days or 4 months na loan terms. Pero kasi dito sa baba mga beshies, hindi pala 4 months kundi 7 days lang. At hindi pa nga 7 days kundi 6 days. Product name, personal loan. Loan amount ay 2,000 pesos nga lang. Interest ay 0. Other fee ay 0. Diba? Pero bawing-bawi talaga or bumawi sila dito sa service fee na 800 pesos. Diba? And yung 4 months nga na loan terms na sabi or pambunga din ng loan app na ito, hindi rin po totoo kasi dito sa baba nga payment plans, kailangan kong magbayad sa April 27 ng 2,000 pesos. Bali kasi nag-apply tayo or nag-apply ako ng April 21, 2025 and agad-agad kailangan magbayad within 6 days, April 27. So ang sabi nga ng loan app nito ay 7 days pero hindi pa aabot ng 7 days kundi 6 days lang kasi nga approve tayo ng April 21, so 22, 23, 24, 25, 26, 27, diba? Itong loan app na ito na naman ay hindi magandang utangan. Please lang, wag na lang po talaga tayong umutang sa iba't ibang mga loan app. Instead, mas maganda nyo consider umutang sa mga kakilala, sa mga kaibigan nga, sa katrabaho, or sa kapamilya nyo. Diba? And syempre, kapag uutang tayo, make sure na magbayad din kasi tayo para sa susunod na gusto nating umutang ay mapapahiram nila tayo. Okay? So, ayan lang mga beshies. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like nyo din po yung video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys at see you sa aking next vlog. Bye! Subscribe na para makasali sa pa-GCash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics! 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. If declined sa bank and other loan apps, pwede niyong subukan yung ibang options. See the links sa description at sa comment section below. Click the link and apply. Disclaimer: try or apply at your own risk.